serial number na kami. Pero after 3 years, kailangan namin mag-take up ng basic military training. So, nag-training kami sa Tansa Cavite. Hi mga ka-Army, I'm Sergeant Jovelyn Gonzaga, assigned at Special Service Center, designated as PFP NCO and a soldier athlete. Actually, way back 2011, in-invite ako ng Philippine Army Lady Troopers na mag-join sa kanila na mag-guest players sa Tuguegarao. So most of them were part of the national team and at the same time, nag-work din sila sa Philippine Army. So ako naman, na-realize ko na right after my studies, trabaho din naman ang hanap ko and hindi ko rin kaya na ma-separate sa volleyball. So naisip ko na parang hindi ko nga subukan, no? And at the same time, kasagsagan yun na nagkasakit yung mom ko na wala kaming source of income. So naisip ko na pumasok ng army, nakakalungkot lang kasi na-enlist ako ng 2012 December na matay ang mommy ko ng October 2012. Ayan. Siguro hindi naman siya ganun na nagkakaiba kasi more on may gauge na kami sa discipline. Kasi alam na namin kung kailan kami matutulog ng maaga, gising, food intake, do's and don'ts na makakasama para sa sarili na. Siguro more yung nagkaiba lang is pagdating ko sa army, naging kailangan ko maging flexible. Mas kailangan kong matutunan na bigla kang ipapatawag. After training, may kailangan kang gawin. Mas natutunan ko paano papalawakin ng pag-iisip ko at pag-unawa ko. Bilang player, may advantage sa pagpasok sa sundalo. Para sa akin, yes. Kasi kami kasi special enlist kami. So, before kami mag-basic military training, may mga serial number na kami. Pero after 3 years, kailangan namin mag-take up ng basic military training. So, nag-training kami sa Tansa Cavite for almost 6 months. So, napagdaanan namin lahat. Kasi ang hirap talaga ng training. Pero, yun ang sinasabi nila na every after training, ang sarap niyang pag-usapan, ang sarap niyang ikwento, pero ayaw mo nang balikan. Pero ang nakatatak talaga sa akin during pandemic, during kasagsagan ng COVID, na kinater namin lahat ng locally stranded individuals and kami yung nag-monitor sa kanila, nagtanggap sa kanila dito and makikita mo talaga kung paano nag-struggle yung mga kababayan natin na makauwi during ng mga panahong yon. And kung paano namin sila kinater and paano namin sila napauwi sa kanya-kanya probinsya. And lahat yon dahil sa Philippine Army din. Before, gusto ko lang magsilbi sa bansa through playing. And ngayon na-realize ko na mas marami pa pala akong magagawa pagpasok ko sa Philippine Army. And kung paano kami nakatulog sa tropa is like yung development sa physical fitness. Kami din yung nag-handle ng reveille. And meron kaming progressive training. Yun yung mga trainings na ina-undergo ng mga kasundaluhan natin na bumagsak or hindi umaabot sa passing rate nila. And at the same time, tumutulong kami sa civil military operations, sa mga programs nila. Sumasama kami doon and marami din nag-invite sa amin na guests sa mga schools and sa mga communities. Inspired din yung mga kabataan na pumasok sa sports and kung paano natin i-share ang trabaho natin sa Philippine Army. And meron pa din na kung paano kami makatulong pag may mga relief operations. So yun, nakakataba ng puso na mas na-extend mo ang tulong mo through Philippine Army. Ang message ko sa mga kagaya kong athletes na gustong magsundalo, kung para sa'yo din, para sa'yo talaga eh. And hindi mo siya titigilan, ipupursue siya talaga pagbubutihan mo para mapasayo. And thankful din ako sa Philippine Army kasi mas naluto ako dito. Ito yung sinasabi nila na yung highest form of discipline. Kung paano natin i-represent yung sarili natin sa harap ng kapwa natin Pilipino. Lalong-lalo na sa aming soldier athletes din. Maraming kabataan nung nai-inspire sa amin, naglo-look up sa amin. So as much as possible is yung naipapakita namin as mas may